Mga kapuso, huling araw na po ng SIM registration ngayong araw po, July 25. Kaugnay niyan, makakausap natin Attorney John Paulo Salvahan, ang Deputy Commissioner ng National Telecommunications Commission. Attorney Salvahan, magandang umaga po sa inyo. Good morning po sa inyo, Sir Ivan, at sa inyo po mga televiewers. Ano po running total natin as of this time? Ang latest data po natin shows that we have around 104,076,843 registered subscribers po, or around mga 62% po ng total number of active SIMs since declared po noong December 2022. 62% acceptable number na ho ba ito? Hindi na ho talaga tayo magkakaroon ng panibagong extension? Yung target po sana natin na ma-register is between 100 million to 110 million po. No? And we can say po na nahit naman na po natin yung lower part po ng target po natin ngayon. Kaya po wala na pong extension itong registration ng mga active SIMs po hanggang mamayang hating gabi lamang po, 11:59 PM po. Alright, sige. Pagsapit po ng 11:59 PM mamaya, ano ho magiging senaryo? What can those who did not register expect na mangyayari sa mga SIM cards sila? Mag-start na po mag-deactivate yung mga PTEs ng mga unregistered SIMs po natin pagsapit po ng alas 12 ng hating gabi po mamaya. So total deactivation po ito, hindi ho yung nabanggit po noon ni Secretary Ivan Uy, yung parang dahan-dahan mababawasan yung service ng kanilang mga SIM cards, wala na hong ganon? Yun pong nabanggit po na yun sana is yung within the 90-day period na okay. dahan-dahan. Pero hindi na po natin pinatupad po yun para po makahikayat pa din na mas marami magre-register. So mamaya po, pagka po natapos na po yung registration natin, ay madi-deactivate na po yung SIM nila. Hindi na po nila yun magagamit except for yung mga incoming message po from the telcos para lang po i-remind sila na may 5 araw na lang sila para magpa-reactivate po ng SIM po nila. Okay. Last March, sinabi po ni Senadora Grace po na chairperson po ng Senate Committee on Public Services na talamak pa rin daw yung mga text scam kahit gumugulong yung SIM registration. Nitong Mayo naman, sinabi ng NTC na para bang nag-reprogram yung mga scammers. Ito ho ba after today? Maaasahan po ba natin matatapos na itong mga text scams na ito? Ito po kasing SIM registration po, no, sinasabi natin na isa ito sa magagamit po ng ating mga law enforcement authorities para matukoy or ma-identify po yung mga nangi-scam po na yan. So, ang layunin po nito ay mabawasan po yung mga nagte-text scam kasi matatakot na po sila na ma-identify na sila ng ating mga otoridad. So, in-expect po natin na mas bababa pa po yung dami ng mga nang-scam through text or through SIM po. Mas mababawasan pero hindi pa po siya totally ma-eradicate. Kung ma-eradicate po kasi, Sir Ivan, yung mga gusto po namang mang-scam or mang-text, kahit po may banta na sila ay matutukoy, kung gusto po nilang magpadala po ng ganung message, ay baka ituloy pa din naman po nila, sir. Kung sakaling magpatuloy pa nga po yan, ano ho magiging hakbang ng NTC? Because of this SIM registration po, no, yun, ma-identify na po natin o matutukoy kung sino po yung may-ari o may hawak ng SIM na nagpapadala ng text message na yon, at pwede po natin siyang i-endorse sa law enforcement authorities para po makapag-conduct ng karampatang investigasyon at mahuli po itong mga nagpapadala ng ganitong mga text message. Attorney, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Kausapin niyo po ang ating mga kababayan for the last 15 hours siguro na pwede pa sila mag-register. Go ahead, sir. Opo, nakikiusap po kami doon sa ating mga kababayan na hindi pa po nakakapag-rehistro ng inyong SIM. Ay irehistro nyo na po. Ngayong araw po ang huling araw ng pagpaparehistro ng inyong mga active SIM. At kung hindi nyo po yan mairehistro ay madi-deactivate na po ang inyong SIM simula po mamayang hating gabi. Kaya po kung ayaw po ninyong ma-experience yung ganun pong hassle at gusto nyo pong gamitin pa rin naman yung inyong SIM, ay magparehistro na po kayo dito sa nalalabing oras po ng SIM registration. Attorney Salvahan, thank you very much. Maraming salamat po, Sir Ivan. Nakausap po natin Attorney John Paulo Salvahan, Deputy Commissioner ng NTC. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV
at www.gmanews.tv.